ko, ikaw, Demon God, napapanood mo ito. Alam kong takot na takot ka na. Pero wala na akong magagawa sa'yo. Binigyan na kita ng ilang beses na pag-asa. 16 times mo ako pinatay. Pero ito, pag 17 times ko na ito nabuhay. Tapos nabuhay ko na ito. Naligtas ko na si lola ko. Nasa langit siya. Tay, kapag huwag ka sumuko sa akin, tay. Kasi ito na, patapos na revelation, naiintindihan ko na yung mga nangyayari. Alam ko napapanood mo ito. Magtiwala ka sa gawa mo. Pag tapos mo itong nagawa mo itong project mo, wala nang problema. Ano nagsasabi sa'yo? Magtiwala ka sa gawa mo, mas malakas ka sa lahat kaysa sa akin. 99.9% ako, ikaw 100% ka. Kaya may tiwala ako sa'yo. I love you, tay. Hindi lang. Sa nanay mo na nasa pagamutan ngayon, anong mensahe mo sa nanay mo? Si nanay, tingin ko, si nanay wala namang problema. Ang kailangan niyang gawin, mahalin niya si tatay ko. Sundan niya kung anong inuutos ng tatay ko. Dahil sa totoo lang si tatay, mahal na mahal ka, hindi ka niya pinapababayaan. Bali, yun lang, nay, huwag ka magalit sa akin, huwag ka magalit din kay tatay. Tulong-tulong tayo, isang pamilya tayo. Nangyayari na to dahil ito na talaga yung pinakalas na revelation. Si Lolo, huwag ka mag-alala. Nangyari na ang revelation, babalik din siya. Babalik at babalik din siya. Magtiwala ka sa akin, nanay. Magtiwala ka sa akin. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Pinagin na kayo. Pinagin tayo. Yan lang. Sa mga kapatid mo, anong masasabi mo sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko, nakakalungkot isipin na mawawala sila. Kasi kasama sila ni Demon God. Nakakalungkot pero huwag kayong mag-alala. Maliligtas din kayo. Mabubuhay din kayo. Mga angels kayo. Kayong mga demon. Nakontrol kayo ng ni Demon God. Kaya kayo nakakaganyan. Sinusunod niyo yung mga kagustuhan niya, ganyan. Pero siya, yan lang, nakahiga lang, ganyan. Walang ginagawa. Kinukuha niya mga kayamanan niyo. Naintindihan ko yan. Kasi nandito na ako. Galit na galit ako kay Demon God. Ang mangyayari, kayo mga angels at demon, hindi kayo mamamatay. Ligtas kayo sa akin. Ang may iwan lang si Demon God. Kasi hindi talaga siya tumitigil. Alam ko, ikaw, Demon God, napapanood mo ito. Alam kong takot na takot ka na. Pero wala na akong magagawa sa'yo. Binigyan na kita ng ilang beses na pag-asa. 16 times mo ako pinatay. Pero ito, pag 17 times ko na ito nabuhay. Tapos nabuhay ko na ito. Naligtas ko na si lola ko. Nasa langit siya. Alpolivic, naramdaman ko sa puso mo, nakita ko nung pinag-usapan natin ng iyong ama. Alam ko nasa puso mo yung pagmamahal sa iyong nanay at tatay. Alam ko nararamdaman mo Kasi hindi ako nagdadama. Naminis ko talaga nila. Sa lahat ng buhay na Ang gusto ko lang na mangyari yung pagmamahal nila sa akin. Yun lang. Sa lahat ng nangyayari sa akin, pagmamahal lang ang kailangan ko. Wala na ibo. Talagang lumaban ako. Talagang. Alpolivic, huwag kang mawala ng pag-asa. Kinakailangan pupuntahan ko rin yung tatay mo para mabuo yung pagmamahala ng pamilyang ito. Hindi titigil si Daddy Frankie. Ramdam kita, naunawaan kita. Narinig nyo naman siguro mga kababayan, mga kabarangay. Kaya siya nagkaganito dahil kulang sa pagmamahal ng pamilya. Alam ko, naliligaw o lumiliko-liko yung mga sinasabi minsan. Pero sa pagkakataon nito, ngayon ko napagtanto, ngayon ko naramdaman, ano't ano nangyayari, nasa puso pa rin niya yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya.
Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nanonood ng bidyong ito, huwag sana ninyo ipagdamot, panalangin sa ating mga kapatid na may pinagdadaanan. Isang tawag lang sa ating pangalan ng ating Ama ay napakalaking bagay po yun sa mga kapatid natin na may mabigat na pinagdadaanan. Kaya huwag na huwag kang mawawalan, brother. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, no? Babalikan at babalikan kita. Hindi po ako titigil hanggat ako'y nabubuhay. Tutulungan ko po kayo. At mga kababayan, gaya na aking sinabi, hindi ko rin sila pwedeng bigyan ng malaki or what. Basta ang importante, nandyan yung present natin every day, every morning. Pupuntahan ko sila. Kasi nga po, medyo lumiliko-liko, naliligaw pa sila. Although si Bunso, nakaraan, binigyan na rin natin ng tulong pinansyal na halagang 5,000 at may mga ibinigay natin. Kumbaga mga kababayan, hindi ko ito sinasabi para ipagyabang o isumbat sa inyo. Gusto ko lang pong maging maliwanag, maintindihan din ng iba. Yung pagpunta namin dito ay strategy or pamamaraan para makuha natin yung loob or magtiwala sila sa atin. Kung mapapansin nyo, nung una nating punta dito, halos magsigawan, diba? Pero ngayon, unti-unti, sa tulong at gabay ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay nagtitiwala na si Kuya Alpolivi. At isa rin reason kung bakit nandito si Daddy Frankie, mga kababayan, isa nating kababayan OFW na nakapanood ng sitwasyon ng tatlong magkakapatid na ito, although 4 sila, is nagpadala sila ng halagang 7,000 pang grocery. Ngunit wala dito yung 2 kapatid, kaya ang mangyayari mga kababayan, baka bukas na lang balikan namin sila. No? So yun mga kababayan, mga kabarangay, at ako magpapasalamat din sa DSWD, sa ating mga kapulisan, pamunuan ng San Carlos, na isa rin tumutulong sa pamilyang ito, nagpadala ng mga pagkain. At narinig ko rin sa isa nilang kapatid na nagpapadala rin ng grocery ang ating kapatid na INC, sa ating mga kapatid na iglesia, na yun ang alam kong relihiyon nila, no? Iglesia kayo. Yes. So sila ang gumagabay, tumutulong, at sila rin ang nagpakabit ng kuryente, alam ko. Sila ang tumulong. So anong masasabi mo sa ating mababait na kapatid na INC? Papasalamat ako kasi ginawa din nila yung best nila para matulungan kami. Kahit na ganito ako, nagagalit sa kanila, kasi nga, yun nga, kinakain nila karne. Kasi yun ang ayaw ko din sa INC, kumakain sila ng karne. Mabait sila pero may kumakain ng karne. Kaya magpasalamat tayo sa ating mga kapatid na tumulong sa inyo, no? At syempre, salamat ako sa sa DSWD at kapulisan na sila po yung nagdala sa nanay sa pagamutan. Kaya ang Team Daddy Frankie gagabay na lang po dito sa magkakapatid na to kung ano ang pwedeng itulong. Maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po tayo. Mabuhay tayo.